Kung may mangyari sa akin si Sofia, papanawin ko silang lahat. Tumigil ka. Sinabi ni Ginang Lin, bawal ngayon ang sinumang pumasok. Umalis kayo agad. Maglakas loob na walang galang sa pinuno ng pamilya. Naghahanap ng kamatayan. Tingnan natin. Ang inyong ginang, sino ba talaga siya? Tumalon siya mula sa napakataas na lugar. Kung hindi mamatay, mapipilay. Mas mainam na lang na hilahin ang tubo. Magkano man ang halaga, babayaran namin, para iwas gulo. Magulang ni Diego Santos, mukhang hindi tama. Wala pa ang magulang ni Sofia Reyes. Ano ang masama doon? Isang nagmula sa mababang antas. Magkano ang halaga ng buhay ng isang mahirap na babae? Hintayin nating dumating ang kanilang magulang. Bigyan na lang ng pera at paalisin. Sige na, bilisan mo at hilahin na ang tubo. Tumigil ka. Sofia. Ito si Sofia ko. Kayo po ang magulang ni Sofia Reyes? Na-aksidente si Sofia Reyes. Nalulungkot kami. Ngayon, pumunta ako bilang kinatawan ng paaralan upang tulungan kayong magkasundo. Ikaw ang nanay ng munting baliw na ito? Nakabihis ka ng magara at may kasama ka pang iba. Gusto mo ng mas maraming pera? Tigil. Ito ay nasa loob ng bansa. Isang lipunang may batas. Sige na, pirmahan mo itong kasunduan ng pagpapatawad. Sabihin ninyo kung magkano, babayaran namin. Huwag mong sirain ang oras ko para sa pagpapaganda. Magbayad. Pinilit ninyo ang aking anak na tumalon sa gusali. At gusto ninyo na lang bayaran. Mga bata lang, nagloloko, tumalon lang. At saka, hindi pa naman siya patay. Tama. Totoo naman, ang Sofia Reyes ninyo ay laging sumusunod sa akin. Binibigyan namin kayo ng pera. Binigyan na namin kayo ng respeto. Nagbibiro lang ang bata. Sige, hayaan ninyong maranasan ninyo ang lasa ng pagloloko. Itapon sila sa ibaba. Opo. Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Ito ay teritoryo ng grupo ng Azur. Kaano kayo kagatapang? Maglakas loob kayong manggulo sa aking teritoryo. Iyong teritoryo? Kailan naging sa grupo ng Azure na ikaw ang magdedesisyon? Ang aking asawa ay ang CEO ng grupo ng Azur, Marcos Santos. Ako ang kanyang legal na asawa. Ako ang may bahay ng grupo ng Azur. Marcos Santos. Tama. Siya ang aking asawa. Alam ng buong lungsod ng ulap. Hindi mo alam? Magulang ni Diego Santos, magsalita kayo ng maayos. Pirmahan muna natin ang kasunduan. Gusto mo lang ng pera, di ba? Sabihin mo, magkano? Kung pumayag kang pirmahan ng kasunduan. Basta sabihin mo ang halaga. Itong card, gamitin mo hanggat gusto mo. Ang pag-alis na ito sa ibang bansa, maaaring matagal bago ako makabalik. Ang black card na ito ay para sa iyo. Lahat ng gastusin mo at ni Sofia, kukunin mula sa card na ito. Mahal, huwag kang mag-alala. Tiyak na aalagaan ko ang ating pamilya ng mabuti. Hindi ba ito ang Supreme Black Card ng grupo ng Asher? Ang buong grupo ng Asher. Parang isa lang ito. Walang limit. Pinakamahal at walang katulad. Kung hindi pa siya pumayag, iyon ay magpapahiya sa grupo ng Asher. Narinig ko na, 3 taon na ang nakalipas, ang pamilya fan ay hindi kumuha ng biyaya. Ngayon, tuluyan na silang nawala. Tama, ito ang tanging mula sa grupo ng Azure isang Supreme Black Card. Kapag nilagdaan mo ang kasunduang ito, bibigyan kita ng 5 milyong piso bilang pambayad sa pagpapagaling ng iyong anak. Itong halaga, baka sa buong buhay mo hindi mo pa nakita. Sige si Marcos Santos pala ang may kalaguyo at anak sa labas. Ginang Reyes, para sa mag-aaral na si Sofia Reyes, pumirma ka na dito. Kung hindi, ang mga susunod na gastusin sa paggamot, kayo ay maliit na pamilya lang. Ay baka hindi ninyo kayang bayaran. Tulad mo, mahirap na tao, sa buong buhay mo, hindi ka makakakuha ng ganyang kalaking pera. Maging matalino ka. Pumirma ka, kunin ang pera, at umalis. Ako naman, ituring ko na lang na pinakain ko ang 5 milyong piso sa aso. Narinig mo ba? Nanay, hinalo mo ako. Dahil sa paningin ninyo, ang buhay ng tao ay masusukat ng pera. Halina, sa loob ng 10 minuto. Ihatid ang 10 milyong piso sa ospital. Binili ko ang kanilang mga buhay. Baliw na matanda. Ang nanay ko ay mula sa grupo ng Azur ang babaeng puno kung hahawakan mo siya. Papatayin kita. Ako ikaw. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang magyabang sa harap ko? Nanay, Ikaw, ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan tao. Dakpin siya para sa akin. Hindi lang ikaw ang mamamatay ngayon. Pati ang babaeng anak mong walang hiya mamamatay din. Sige, atakihin ninyo. Sino ang may lakas ng loob?
Baliw na babae. Ano ang gagawin mo? Ano ba ang gagawin ko? Pinilit ninyong tumalon ang anak ko. Pagsisihin ninyo iyon. Mahirap na babae. Isipin mong mabuti. Ito ay ang pribadong ospital ng Azure. Kapag nag-utos ang tatay ko ang buong ospital, walang kahit sino ang mag-aalaga sa anak mo. Pinapayuhan kitang maging matalino. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at sa nanay ko. Pirmahan mo ang kasunduan. Kunin mo ang pera at umalis. Kung hindi, magpapatawag ako ng tao. Tanggalin ang oxygen tube ng anak mo at itapon siya sa morgue. Pinahintulutan mong tumalon ang anak ko. Ngayon, nanganganib ka pa? Ang anak mong si Sofia Reyes, tumanggi sa akin sa loob ng 3 taon. Akala mo ba, wala akong dignidad? Anyway, kung hindi mo pipirmahan ang dokumentong ito ngayon, kahit na nasa ospital, kaya ko pa rin siyang patayin. Hinahanap mo ang kamatayan. Nanay, tingnan mo siya. Hinampas pa niya ako. Walang hiyang babae. Huwag mong akalaing, hindi ko alam, anong klaseng anak mo yan. Napakahirap. Araw-araw nagtatrabaho sa labas, para lang magpanggap na mayaman, at bumili ng mamahaling brand, para kanino ka nagpapanggap. Mukha siyang dalisay at inosente. Baka naman sa totoo lang, hindi siya disente. Sabi ko na nga ba itong binata ng pamilya Santos, ayaw na ayaw siyang makasama. Kaya pala nangaakit siya ng mayayaman dito. Nagtatrabaho. Pinuno ng pamilya. Simula nang umalis kayo ng bansa, ang card ni Binibining Sofia ay pinutol ng manugang na si Marco. Hindi po kayo makontak ni Binibini, kaya nagtatrabaho siya para kumita ng pera. Tita Elena, tutulungan na kita. Sofia, marami ang bisita ngayon. Salamat sa pagod mo. Ihatid mo ito sa mga bisita. Sige Tita Elena, huwag kayong mag-alala. Kung maraming tao, mas marami akong kikitain para pagdating ni nanay, mabibigyan ko si nanay ng regalo sa kaarawan. Ito ang 3 taong ginugol ni Binibini para sa inyong regalo sa kaarawan. Ang anak ko. Sa aking puso ay ang pinakamasunurin at mabait na anak. Nanay, hindi kita naalagaan ng mabuti sa loob ng 3 taon. Ako ang may kasalanan sa iyo. Pero ikaw, munting cute na anak ng walang hiya. Naglakas loob kang pilitin ang anak ko na tumalon. Ano? Ano ang gusto mong gawin? Itong binata ng pamilya Santos, talaga namang paninira lang gamit ang bibig. Pilitin ang babaeng bata na tumalon. Nagkakalat ka pa ng kasinungalingan. Kung ako ang magulang ng batang babae, gagamitin ko ang buhay ko para maibalik ang katarungan para sa kanya. Hindi pumirma, ay pakulong siya habang buhay. Tumahimik ka kung magpapatuloy ka sa pagsisinungaling. Kalaban mo ang pamilya Santos buong lungsod ng ulap. Walang lugar para sa inyo, tungkol sa iyo. Sasabihin ko ito sa asawa ko pagdating niya. Kahit may 9 kang buhay, hindi sapat. Tingnan natin. Si Marco Santos sa harapan ko. Kung maglalakas loob pa bang sabihin ang mga ito. Uy, mahal ano yon? Talagang si Marco Santos. Mahal nanay ng munting cute. Ayaw pumirma ng kasunduan ng pagpapatawad. Pinalo pa niya ako at si Diego halika at ipagtanggol mo ako. Tama, tulungan mo ako tatay. Sino ang may lakas ng loob? Sa lungsod ng ulap galawin ang tao ng pamilya Santos. Marco Santos. Elena Reyes. Mali yata. Kung babalik siya, bakit hindi siya nag-text sa akin? Baka nagkamali lang ako ng dinig. Munting cute sandali lang, pupunta na ako diyan. Sasabihin ko sa'yo, sa lungsod ng ulap, ang mang-api sa aking asawa at anak, papatayin ko siya. Narinig mo yon? Darating na ang asawa ko. Kung ngayon, luluhod ka at hihingi ng tawad. Sasampalin mo ang sarili mo hanggang sa ako'y masaya. Maaari kong isaalang-alang na hayaan ang asawa ko. Nabigyan ka at ang iyong anak na namatay ng maaga. Nang buo ang katawan ninyo. Ang magulang ni Sofia ay talagang tanga. Ang pamilya Santos ay parang hari sa lungsod ng ulap. Kapag nagpadyak sila, yayanig ang lungsod ng ulap at naglakas loob pa siyang hamakin ang pamilya Santos. Nakita mo? Natatakot ang asawa ko na ako'y abusuhin. Kaya pinadala niya ang mga guwardiya. Talaga? Wala kang kamalay-malay. Gagawin kita at ang iyong anak na cute, pumasok ng nakatayo, lumabas ng nakahiga, at akihin ninyo. Yan ang mga tao mo. Ito, talagang 10 milyong piso. Ang daming pera. Talagang nakuha ng babaeng iyon. Sabi ko, kukunin ko ang buhay ninyo. Itong 10 milyon ay ang pera para bilhin ang inyong buhay. Ano-ano ang gagawin mo? Ano ang gusto kong gawin?
Gusto kong tubusin mo ang kasalanan mo sa aking anak. Ikaw, Diego Santos. baliw na babae, seryoso ka ba? Sasaktan mo ba ako? Sandali, darating si tatay. Tiyak na walang magandang mangyayari sa'yo. Baliw na babae. Subukan mong saktan ang anak ko. Ang tatay niya ay si Marco Santos, ang chairman ng grupo ng Azur. Tumahimik ka, Marco Santos. Isa lang siyang manugang ng pamilya Reyes. Ang posisyon ng CEO ng grupo ng Azur. Kapag sinabi kong uupo siya, saka siya uupo. Kung ayaw ko, hindi siya uupo. Siya ay nararapat lamang lumuhod. Kasinungalingan! Ano ka ba? Lakas ng loob mo para sabihin iyan tungkol sa asawa ko. Siya ang pinuno ng buong lungsod ng ulap. Ikaw, makikipaglaban ka sa asawa ko? Panaginip mo. Tama, ang buong lungsod ng ulap ay pag-aari ng tatay ko. At sa huli, akin din iyan. Sa tamang panahon, ikaw at ang iyong anak mong babae na panandalian ng buhay, ipapakain sa mga aso. Tingnan natin kung mas mabilis dumating ang tatay mo o ang aking golf club. May tao ba dyan? Hawakan siya. Ano ang ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo kami. Malapit nang dumating ang asawa ko. Kung pakakawalan ninyo ako ngayon, pwede pa kayong humingi ng tawad. Kung hindi, wala nang awa. Huwag! Bitawan mo ako. Tingnan natin kung sino ang naglakas loob. Nagalawin ang pamilya Santos ng lungsod ng ulap. Tulungan mo ako, nanay. Mamamatay na ako sa kanya. Bitawan mo agad ang anak ko. Kung hindi, magsisisi ka. Dumating na si CEO Santos. Sino ang naglakas loob na galawin ang anak ko? Mahal, iligtas mo si Diego. Halos patayin na kami ni Diego. Iligtas mo ang anak mo. Patayin ninyo ang batang ito. Iligtas mo ako, tatay. Talagang gusto akong patayin ng babaeng ito. Gagawin ko siyang yumukod at humingi ng tawad sa akin. Ikaw, munting cute. Bitawan mo agad ang anak ko. Kung may mangyari sa anak ko ngayon, gagawin kitang at ang iyong munting cute na anak na babae magbabayad kayo ng dugo. Talaga? Marcos Santos. Imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Mahal. Mahal ikaw. Mahal, bakit hindi ka nagsabi na babalik ka? Dapat sinabihan mo ako para makasama ko si Sofia na sunduin ka. Sunduin ako? Natatakot ka bang makita ko? Itong dalawang bastardo na pinalaki mo? Mahal, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi ko talaga sila kilala. Pinilit lang ako. Nilagyan nila ako ng droga. Binantaan nila ako. Ikaw at Sofia lang ang nasa puso ko. Baliw na babae! Pinalo mo ang asawa ko! Ano pang hinihintay ninyo? Sumugod na kayo! Baliin ang binti ng walang hiyang babae na ito. Tama, at baliin din ang kanyang mga kamay. Gusto kong malaman niya ang kahihinatnan ng pag-insulto sa pamilya Santos. Tumahimik kayong lahat. Huwag kayong gagawa ng kahit ano. Huwag kayong gagawa ng kahit ano. Marcos Santos. Seo Santos, Jiba. Kami ng pamilya Reyes ang nag-alaga sa iyo ng 20 taon. Binigyan ka namin ng pagkain at damit. Binigyan ka namin ng pera at kapangyarihan. Binigyan kita ng dignidad. Mahal, nagkakamali ka. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Ako ang asawa ninyo na nakatira sa inyo. Ikaw lang ang tanging asawa ko. Anong kalokohan ito, mahal? Hindi ba't ako ang iyong tanging tunay na pag-ibig? Ikaw, walang hiya. Hindi mo kayang turuan ng mga bata. Ako ang asawa ninyo na nakatira sa inyo. At mananatili akong ganyan. Tatay, nabaliw ka na ba? Inalagaan ka ng aking nanay sa loob ng maraming taon. Ngayon, para sa walang hiyang babaeng ito, pinahiya mo ang aking nanay. Tumahimik ka. Kung marinig ko pang nagsasalita ka ng ganyan, tingnan mo kung hindi ko baliin ang iyong binti. Uulitin ko pa. Si Elena Reyes ang tanging asawa ko. Ay ang grupo ng Azur ang tunay na may-ari sa likod nito. Ano? Paano siya naging may-ari ng grupo ng Azur? Ang prinsesa ng pamilya Reyes? Ibig sabihin, peke pala akong binibini, bastardo lang ako. Si Sofia na mahirap na babae, siya pala ang tunay na prinsesa. Prinsesa ng pamilya Reyes. Hindi ba nawala siya ng 3 taon? Bumalik nga siya. Tapos na sila. Nang-aapi sila sa mismong prinsesa ng pamilya Reyes. Parang naghanap ng kamatayan. Luhod. Ikaw, Mahal, kasalanan ko lahat. Basta huwag ka lang magalit. Kaya kong lumuhod kahit gaano katagal. Marcos Santos. Kung hindi lang ako nakabalik ngayon,
Hindi ko malalaman na napakawalang utang na loob mo. Mahal, alam mo ba sa loob ng 3 taon, kung gaano kita na-miss? Na-miss ako. Marcos Santos. Sa harap ng kerida mo? Sa harap ng bastardo mong anak, hindi ka ba nandidiri? Mahal, si Diego, paano siya magiging bastardo ko? Pinsan lang siya sa malayong kamag-anak, pamangkin. Tatay, sino ang tatay mo? Isa lang ang anak ko, si Sofia. Sofia, pinagtatapang mo bang banggitin si Sofia? Tatay, iyong tumalon ay si Sofia. Ano? Si Sofia ang tumalon? Marcos Santos. Ang hirap at sakit na dinanas ni Sofia sa loob ng 3 taon dahil sa iyo. Ipaparamdam ko sa inyong 3 ng 100 beses. Tao po, dalhin sila. Mahal, Mali ako. Anong ginagawa mo? Bitawan ninyo ako. Bata pa ako bata. Noong pinilit mong tumalon si Sofia, naalala mo bang bata rin siya? ako, Dalhin ninyo ihatid sila. ano? Ihatid kami? Sinong nagsabing magpakatatag ako? Papagdadalang hatiin ko ang buong pamilya niya. Mahal, bitawan mo ako. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin? Bitawan mo ako. Mahal, mali ako pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin kong magiging mabuting asawa ako. Bantayan ko ng mabuti ang pamilyang ito. Aalagaan ko si Sofia ng mabuti. Dahil sa tagal ng ating pagsasama bilang mag-asawa sa loob ng maraming taon. At para kay Sofia, ayokong mamatay si Reyes. Maawa ka sa akin. Si Marcos Santos ang nanloko sa akin. Hindi ako magiging munting cute. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay, ikaw ang aking ninang. Ako at si Sofia, kami ay magkapatid sa ama. Tumahimik ka. Wala kayong karapatang banggitin si Sofia. Sofia, sabi ni nanay na lagi kang protektahan. Dalhin mo siya. Nanay, Bitawan mo ako. Ibigay mo sa akin. Dahil sa iyo, suwal na anak. Pinilit mo ang aking mahal na anak na tumalon. Ngayon, makikita mo kung paano kita parurusahan. tatay, ano ang ginagawa mo? Sino ang tatay mo? Para kay Sofia ngayon, papatayin kita. Diego, huwag mong sisihin si tatay kung ngayon ay hindi makapagbigay ng hustisya sa kanya. Tayong 3 ay parang may 9 na buhay at hindi sapat para mabuhay. Ako. Diego. Ginang, mukhang si Marcos Santos ay talagang nananakit ng malupit. Pigilan ba natin? Hindi na. Marcos Santos. Siya ang nag-iisa mong anak na lalaki. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, Santos. Seryoso ka bang papatayin siya? Pero kung hindi ako kikilos, si Elena Reyes ay makapangyarihan. Wala na tayong paraan para mabuhay, kainis. Bakit siya biglang umuwi? Lumayo ka. Ikaw ba si Ginoong Tan? Ikinagagalak namin ipaalam sa iyo, CEO Santos. Napili kayo ng aming grupo ng Alakdan upang maging nag-iisang kasosyo. Ako ay mula sa grupo ng Alakdan ang nag-iisang kasosyo. Grupo ng Alakdan iyan, ang korporasyong wala pang 3 taon, ngunit nasakop ang buong merkado ng Hilagang Amerika. Ang Grupo ng Alakdan, isang pangunahing konglomerasyon. Tama nga, nabalitaan ko dati, nasa likod ng grupo ng Alakdan, ay ang reyna ng underworld ng Hilagang Amerika. Kung magsalita ang reyna, pati Diyos ay susunod. Si CEO Santos na si Marcos Santos, talagang napalad sa sakuna. Ang tanging kasosyo ng grupo ng Alakdan, mahal? Ibig bang sabihin hindi na tayo natatakot kay Elena Reyes? What? Ang reynang iyon maging ang pinuno ng White House ay kailangang gumalang sa kanya. Ngayon, ang pamilya Santos ay babangon. Ang galing, Diego, simula ngayon, ang tatay mo ay ang nag-iisang itinalagang kasosyo ng grupo ng Alakdan. Ang munting pamilya Reyes madaling wasakin. Elena Reyes, kung kanina ay mas mabuti ang iyong ugali luhod at yumuko sa akin, maaari pa kitang patawarin sa dati, ngunit ngayon, huli na. Marcos Santos. Akala mo talaga ako ay nasa iyong palad? Makinig kang mabuti, dahil sa suporta ni Madam simula ngayon, ang buong lungsod ng Ulap ay nasa aking kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na bago ako umuwi ang pakikipagtulungan na inayos ko para sa kanya ay naging dahilan ng kanyang pagtataksil. Munting cute, hindi mo inaasahan, di ba? Ang tatay ko ngayon ay ang tanging kasosyo ng grupo ng Alakdan. Ngayon, nasa likod namin si Madam. Ano ba ang pamilya Reyes sa amin? Kanina ang lakas mong manakit, ha? Halika, subukan mong manakit muli. Ngayon papanawin kita, kasama ang iyong anak, na panandalian ang buhay. Gawin mo.
Marco Santos, sa tingin ko, ang mga patakaran ng pamilya Reyes ay tuluyan mong nakalimutan. Sa harap ng pamilya Reyes ako, Marco Santos, ay nangangakong maging asawa ni Elena Reyes. Pumasok sa pamilya Reyes, walang ibang hangarin. Kung ako ay magtataksil sa kasal, naway mamatay akong hindi maganda. Ikaw, Noong una kang lumuhod sa pintuan ng aming pamilya Reyes, nanumpa ka ng matinding sumpa, alalang-alala ko iyan. Ang magtataksil sa kasal ay mamamatay ng masama. Elena Reyes, ngayon ay iba na sa dati. Akala mo, ako pa ba ang dating sunod-sunuran na Marco Santos? Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, luhod ka ngayon sa harap ko, lumuhod at yumuko, ng 3 beses. Tawagin mo akong CEO Santos, patatawarin na kita. Mahal, masyadong mabuti para sa kanya iyan. Tingnan mo ang mukha ko. Sinira niya ang mukha ko. Ngayon, ano man ang mangyari, sisiraan ko rin ang kanyang mukha. Pauutin ko siya ng gumagapang palabas. Lapastangan, paano mo nagawang walang respeto kay Ginang? Kayong mga pangit, karapat-dapat ba kayong pagluhuran ni Ginang? 3 taon na ang nakaraan, si Ginang ay nasa ibang bansa, nagtatag ng grupo ng Alakdan. Maraming mga korporasyon ay gustong makipagkita kay Ginang. At kayo, paano kayo nang ahas na paulit-ulit namang insulto kay Ginang? Karapat-dapat kayong patayin. Ano? Ikaw ang nagtatag ng grupo ng Alakdan? Si Elena Reyes ay umalis ng bansa sa loob ng 3 taon. Ang grupo ng Alakdan na ito ay itinatag mismo 3 taon na ang nakalilipas. Baka naman talaga siya iyon. Tatay, huwag kang magpalinlang sa babaeng baliw na ito na niloloko ka. Tingnan mo siya, paano siya magiging ang madam ng grupo ng Alakdan. Kung siya talaga si madam, ako ang hari ng langit. Tama, mahal. Tingnan mo ang kanyang pagiging mukhang mahirap. Paano siya maihahambing sa isang na nagtatag ng nangungunang korporasyon na si Madam? Tiyak na siya ay nagpapanggap bilang si Madam. Ang bagay na ito kung malaman ito ni Madam, tiyak na hindi siya patatawarin. Elena Reyes, talagang walang takot ang mangmang. Naglakas loob ka na magpanggap bilang CEO ng grupo ng Alakdan. Nang istorbo ka sa kanya, hindi na babagay kahit ikaw ang prinsesa ng pamilya Reyes, kahit ang hari ng langit ay walang silbi. Huwag mong hintaying madamay ang buong grupo ng Azure dahil sa iyo. Mga tauhan, dalhin siya upang humingi ng tawad kay Madam. Dalhin siya pababa para sa akin, para humingi ng tawad kay Madam. Ano? Ako ang grupo ng Alakdan, ang itinalagang nag-iisang kasosyo. Hindi ba kayo mapapakilos? Ikaw, gusto mo kaming utusan? Sumusunod lang kami sa utos ng Ginang. Sabi ko sa inyo, magkano ang sweldo ninyo kay Elena Reyes? Sulit ba na mamatay kayo para sa kanya? Ngayon ay nagalit siya kay madam. Sumusunod kayo sa kanya. Tiyak na mamamatay kayo. Matigas ang inyong ulo. Tatawag ako ngayon kay Asistente Tan. Ipapakita ko sa inyo ang paglapastangan ninyo kay Madam. Kung ano ang magandang kahihinatnan. Sige, sabihin mo rin kung sino ako. Uy, Asistente Tan, ako si Marco Santos. May isang baliw na babae. Nagpapanggap siya na taga-grupo ng Alakdan. Madam, Walang galang. Ano ba siya? At naglakas loob na magpanggap bilang ginang? Pandaraya. Sinisira ang reputasyon ng ginang. Asistente Tan, huwag kayong magalit. Si Madam ay may utang na loob sa akin. Ngayon ko napuputulin ang mga binti ng baliw na babae para makuha niya ang nararapat na parusa. Ginoong Tan, bakit hindi ka pumunta dito sa ospital? Kailangan ko pa bang kunin ka? Si pinuno ng pamilya. Elena Reyes, nangahas kang mawalan ng galang kay Asistente Tan. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Baliw na babae talaga. Pinaalis mo pa si Asistente Tan? Mahal. Siguradong sinasadya niyang galitin si Ginoong Tan para magalit si Ginoong Tan sa iyo. Elena Reyes, sanay ka na bang maging mapangapi? Akala mo ba na ang buong lungsod ng ulap ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan? Ngayon, bago dumating si Ginoong Tan, siguradong tuturuan kita ng leksyon para malaman mong may mas malakas pa sa iyo. Marco Santos, tandaan mo ito. Ang itsura mo ngayon. Iutos sa legal ng grupo ng Alakdan na tanggalin si Marco Santos sa lahat ng posisyon at panagutin siya. Iyon ang boses ng pinuno ng pamilya. Baka naman ang pinuno ng pamilya ay nasa panganib? Pasensya na, ang iyong tinatawagan, mga walang kwenta. Hindi man lang kayo marunong mag-alaga kay Ginang. Tao! Sundan mo ako sa ospital. Sunduin natin si Ginang pauwi. Opo. Tanggalin si Marco Santos sa lahat ng posisyon at panagutin. Nag-iisip ka pa bang tumawag ng tulong? Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kahit nadalhin mo pa ang Diablo, wala ring silbi. Ang dalawang mong binti, akin na. Tama. At gugupitin ko ang mukha mo.
para habang buhay kang nakayuko sa paglalakad. Mahal, tawag mula sa grupo ng Alakdan. Kumusta? Ako si Marcos Santos. Ano? Ginoong Santos, simula ngayon grupo ng Alakdan, kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa iyo at pananagutin ka sa legal. Ano kanselahin ang kooperasyon? Hoy, hoy, hoy. Kanselahin ang kooperasyon. Paano naman? Hindi ba maayos lang kanina? Bakit biglaan? Oo, tatay. Ang kooperasyong ito, paano naman basta na lang kanselahin? Madam, hindi ito biro. Abisuhan ang legal ng grupo ng Alakdan kanselahin ang lahat ng posisyon ni Marco Santos at pananagutin siya. Ikaw. Oo siya. Tiyak na ikaw ang nagpanggap na madam, kaya tumigil ang grupo ng Alakdan sa kooperasyon. Sige, ginamit mo ang ganitong paraan para saktan ang aking mahal. Kumuha ng pera ng tao, parang pumatay ng magulang mahal. Ngayon, huwag natin siyang pakawalan. Marco Santos. Hindi inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, wala ka pa ring pag-unlad. Ako, si Elena Reyes, ang nagbigay sa iyo. Ikaw lang ang mayroon. Ang hindi ko ibinigay, hindi mo makuha. Elena Reyes, naghahanap ka ng gulo. CEO Santos. Dumating na si Asistente Tan. Ano, dumating na si Asistente Tan? Bakit nandito si Asistente Tan? May pag-asa pa ba ang bagay na ito? Oo, Asistente Tan. Tiyak na pupunta siya para muling makipagtulungan sa akin. Ah, oo nga. Nasaan na si Asistente Tan? Nasa ilalim na ng ospital ang kanyang sasakyan. Malapit ng umakyat. Ang galing. Dumating na si Asistente Tan. Kayong lahat, isa-isa. Walang makakatakas. Elena Reyes, kung kaya mo, sa harap ni Asistente Tan, ulitin mo ang sinabi mo kanina. Titingnan ko kung gaano katigas ang iyong bibig. Matigas pa ba? Ikaw lang. Pumunta ka. Ang oxygen tube ni Sofia Reyes, tanggalin mo. Hindi lang ikaw ang gusto kong mamatay. Ang iyong babaeng anak na maagang mawawala, kailangan ding mamatay. Higil? Asistente Tan. Nanay, ito ba ay si Asistente Tan ng grupo ng Alakdan? Ang galing ng presensya niya. Dahil sinusuportahan tayo ni Ginoong Tan, sa tingin ko si Elena Reyes ay wala nang dapat ipagmalaki. Ang cute. Tumahimik ka. Ang cute, manahimik ka. Dumating si Asistente Tan para sa mahahalagang usapin. Umalis ka. Asistente Tan, siya ang baliw na babaeng ito, ang nagpapanggap na madam ng grupo ng Alakdan, sumisira sa reputasyon ng aming grupo. Sinasadya niyang sirain ang pangalan ni Madam. Hindi niya talaga iginagalang ang grupo ng Alakdan sa kanyang paningin. Asistente Tan, yung usapan natin sa negosyo. Sinasabi niyong nagpapanggap siya bilang CEO? Oo. Sila ang nagsabing nagpapanggap ako. At kanina pa nila balak hiwain ang mukha ko at tinanggal ang oxygen tank ng anak ko. Ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha. Asistente Tan, huwag kang mag-alala. Ngayon, sa harap ninyo, bibigyan namin ang grupo ng Alakdan ng kasiyasyang paliwanag. Tama. Ipapanawagan ko sa walang hiyang babaeng ito na lumuhod at humingi ng tawad. Pati ang kanyang pamilya ay magsisisi sa kanyang mga ginawa. Ikaw, sinungaling na munting cute. Hindi lang dahil sa iyo nagpakamatay si Binibining Sofia, pati na ring lumalapastangan sa nakatatanda, karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa pinuno ng pamilya? Asistente Tan, hindi ba kayo pumunta para makipagkasundo muli? Magkakampi tayo. Magkakampi tayo. Sino bang kakampi mo? Simula ngayon, ang grupo ng Alakdan ay tinatanggal ang lahat ng pakikipagtulungan kay Marco Santos. At sisimulan naming habulin ang iyong mga pananagutang legal sa katiwalian. Imposible. Hindi papayag si Madam. Sino ang nagsabing hindi ako papayag? Ako po si Ginoong Tan. Bumabati kay Madam. Ako si Ginoong Tan. Pagbati, Madam. Hindi. Paano siya magiging may-ari ng grupo ng Alakdan? Siya ay isang baliw na matanda lang. Paano siya magiging Madam? Ngayon, nasayang na ang maraming oras. Kunin natin silang lahat. Ipawala na sila ng tuluyan. Opo. Alam ko na. Sino pa ba kung hindi ikaw? Tinatawag na Madam. Elena, hindi. Madam, nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Dahil sa ating pagsasama bilang mag-asawa, naalala ko pa noong araw noong pumasok ako bilang manugang sa pamilya Reyes, wala akong kahit ano. Ikaw ang hindi nang hamak sa akin, nagbigay sa akin ng pagkakataon. Sinabi mo, tayo ay tatanda ng magkasama. Bilang mag-asawa, mula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Ginoong Tan, gumawa ng isang kasunduan alisin si Marco Santos sa lahat ng pagkakakilanlan sa pamilya Reyes, posisyon at kapangyarihan.
Papalayasin siya ng tuluyan sa pamilya Reyes. Opo. Elena Reyes, hindi mo magagawa ito. Ikaw at ako ay 20 taon ng pagsasama bilang mag-asawa. 20 ilang taon na mag-asawa. At alam mo ba, sa loob ng 20 taon na ito, ang iyong kinakain, isinusuot, tinitirhan, at ginagamit, lahat ay ibinigay ko sa iyo. Pinalaki kita ng 20 taon. Para na lang akong nag-alaga ng aso. Ngayon, kumakagat na ang aso. Kailangan ko pa bang itago ito? Elena, mali ako. Mali talaga ako. Maliit pa si Sofia. Hindi siya maaaring mawala ng tatay. Ano ang sinabi mo? Anak mo si Sofia. Oo. Anak ko siya. Siya ay aking tunay na anak. At alam mo ba, si Sofia ay nanirahan sa barong-barong ng 3 taon. Nasaan ka? Ako. Si Sofia ay naghuhugas ng plato sa Tiangge sa gabi para kumita ng pambuhay. Nasaan ka? Hindi ko alam. Noong napilitan si Sofia na tumalon. Nasaan ka naman? Tama na. Alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong magiging isang karapat-dapat na mabuting tatay. Huli na. Mula nang pilitin mong umalis si Sofia, sa araw na iyon, patay ka na sa akin. Hilain ninyo siya. Lunurin sa ilog. Ano? Lunurin sa ilog. Wag. Elena, wag. Elena. Sofia. Inalis na ni nanay ang lahat ng nang-api sa'yo at tinanggal na silang lahat. Wala nang mang-aapi sa'yo mula ngayon. Sa loob ng 3 taon, pinabayaan kita, anak. Ipinapangako ko sa'yo. Kapag nagising ka, ibibigay ko ng personal ang buong Azure sa'yo. Ibalot mo lahat ito. Ginang, daan-daang piraso ito. Ang anak ko ay hindi nakabili ng bagong damit sa loob ng 3 taon. 3 taon mahigit 1,000 araw. Hindi naman marami ang daan-daang piraso, di ba? Ano pang hinihintay nyo? Ibalot nyo na agad para kay Binibining Sofia. Opo, 3 taon na. Lumakad lang ang anak ko papuntang paaralan araw-araw. Itong mahigit 100 sports car. Kahit alin dito ay pwede niyang gamitin. Ngayon, sa ngalan ng aking anak na si Sofia Reyes, ang pundasyon ng Kawanggawa ng Anghel ay opisyal ng itinatag. Nangangako akong maglalaan ng 1 bilyong piso bawat taon para sa tulong sa mahihirap na kabundukan. Mabuti. Napakabuti. Sofia, hanggat lumaki kang masaya at malusog, lahat ng ginawa ko ay sulit. Hoy ikaw, Nangako ang tagapangulo ng grupo ng Asher. Ang grupo ng Asher ay maglalaan ng 1 bilyon bawat taon para sa mga gawaing pangkawang-gawa. Ito ay isang pangako na may makasaysayang kahalagahan. kumusta? Ikaw po ba? Tita Elena, ako po yung tinulungan ninyo 7 taon na ang nakalipas. Yung batang si Isabel Garcia. Itong walang iyang batang babae na pabigat para makapag-aral, naglakas loob siyang umakyat sa pader at nahulog pa mula sa pader. Hindi natin alam kung magkano pa ang gagastusin. Sa aking palagay, hayaan na lang natin itong walang hiyang batang babae, na mamatay na lang dito sa ospital. Wala tayong pera pambayad sa kanyang pagpapagamot at pag-aaral. Nako, tatay ng bata, ano pa bang iniisip mo? Ang nasa sinapupunan ko, tiyak na lalaki iyon. Sa hinaharap, ang pamilya Garcia, ay aasa sa ating anak na lalaki. Tara na, wala na akong pakialam. Tatay, huwag mo akong iwan. Pangako, magiging mabait ako. Ang batang ito ay tinatawag ding Sofia. Ako na ang bahala sa batang ito. Ikaw yung bata noon. Ikaw si Isabel Garcia. Ang tagal na. May kailangan ka ba sa akin? Tita Elena, noon, para kang isang anghel. Kung hindi mo ako iniligtas, malamang patay na ako. Ngayon, nakapagtapos na ako sa kolehiyo ng medisina. Pwede ba akong magtrabaho sa ospital mo para suklian ang iyong kabutihan? Ganyan pala iyon. Ang makita kang lumaki ay nagpapasaya sa akin. Sige, ganito na lang. Pumunta ka. Sasabihin ko kay Decano de la Cruz para ayusin ka. Salamat, Tita Elena. Paalam, Tita Elena. Ginoong Tan. Puntahan mo si Decano de la Cruz at sabihin mo na may isang junior na mag-i-intern sa ospital. Ipaayos mo sa kanya. Kailangan bang bigyan ng espesyal na atensyon? Hindi na. Ang ospital ay lugar para iligtas ang buhay.
Kung hindi siya kwalipikado, ang espesyal na pabor ay hindi lang makakasama sa iba, kundi pati sa kanya. At sabihin sa administrasyon ng ospital na isara ang palapag na ito. Huwag hayaang may sino man na umakyat at gambalain si Sofia. Sofia, may mga bagay pa sa kumpanya ni Mommy tungkol sa paghahati ng equity na kailangang asikasuhin. Babalikan kita mamaya. Munting cute. Kung hindi ka pakikita ng pera, umuwi ka na at magpakasal. Oo nga. Si Mang Tonyo sa kabilang baryo ay pumayag na magbigay ng 200,000 piso para sa dote. Malaking halaga na iyan. Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal. Ako, hindi ako uuwi para magpakasal. Teka lang. Sa tulong ni Tita Elena, malapit na akong maging anik na anak ni CEO Reyes ng grupo ng Azure. Ayokong umuwi at magpakasal. Walang hiyang tao. Bulag ka ba? Anong nangyayari? Director Lim, kanina siya ang aksidenteng nakabangga sa akin at sinuntok pa ako. Ano? Ito ang pribadong ospital ng Azure. Hindi ito lugar para sa mga nagkakagulo tulad mo. Guard, hulihin siya. Huhulihin mo ako? Subukan mo lang galawin ako. Ikaw? Sasabihin ko sa inyo, ako si Isabel Garcia, anak ni Elena Reyes, ng grupo ng Azure. Ano? Sabi mo anak ka ni CEO Reyes? CEO Reyes, huwag po kayong mag-alala. Aasikasuhin ko si Binibining Sofia. Isabel, Binibining Sofia, talaga pong anak kayo ng CEO ng grupo ng Azure? Siya pala ang prinsesa ng grupo ng Azure. Bakit? Gusto mo bang tumawag ulit sa nanay ko? Para makumpirma mo? Hindi na. Binibining Sofia, nauna nang nag-utos si CEO Reyes na dapat alagaan kayo ng mabuti. Akala ko si Ninang ay talagang pinahahalagahan ako. Baka naman gagawin akong tagapagmala ng grupo, kaya dapat magsumikap ako. Sige, ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba ako dadalhin sa paglibot? Sa ospital ng nanay ko? Opo, Binibini. Sasamahan ko kayo sa paglibot. Tuloy po kayo. Narinig ko na ngayong araw may darating na intern sa ospital. Bakit ang Binibining Sofia ang dumating? Dito po. Ang Baho de Canoli? Ilang palapag? Ang ospital na ito? Binibining Sofia 13 palapag po. Ang VIP ward ay nasa itaas na palapag. Ang una hanggang ika-5 palapag ay regular na klinika. Mula ngayon, ang itaas na palapag ay pribadong lugar ko. Ang regular na klinika. Ang mga pulubi na iyon, huwag ninyong hayaang lumabas. Masasaktan ang mga mata ko. Simula ngayon, ang itaas na palapag ay pribadong lugar ko. Regular na klinika. Yung mga pulubi, huwag silang lumabas. Masakit sa mata ko. Ito. Binibining Sofia, ang mga pasyente ng regular na klinika, kailangan din nila ng magandang kapaligiran sa pangangalaga. Kailangan. Anong pakialam ko sa kailangan nila? Ang ospital na pinatatakbo ng nanay ko ay para sa mga nangangailangan? Para sa akin ito? Ito. Ay. Dito ang emergency department ng ospital natin. Ito ang pinakamagaling na departamento. Ito ang aming Professor Cruz, ang pinakamahusay na doktor. Matanda na siya. Ano kung magka-malpractice? Tanggalin. Palitan ng bata. Binibining Sofia, si Professor Cruz ay pag-aari ng ospital natin, ang tatak ng aming ospital. Kung aalis siya, sino pa ang pupunta sa ospital natin? Decano de la Cruz. Simula ngayon, ako na ang tatak ng ospital ng Azure natin. At tungkol sa mga matatandang walang silbi, umalis na kayo agad. Dr. Garcia, masama ang pakiramdam ko. Ito ang resibo ko para sa rehistro. 30 piso lang? Gusto mo bang ako, ang prinsesa ng grupo ng Azure, ay magpagamot sa iyo? Para kang pulubi? Umalis ka at magbayad. Kung wala kang pambayad, umuwi ka at maghintay mamatay. Ikaw? Mayroon ka bang etika bilang doktor? Tao, palayasin! Bitawan mo ako. Lumabas. Mayroon ka bang etika bilang doktor? Anak, ngayon ay naging matagumpay ka na. Huwag mong kalimutan ng pamilya natin. At ang tita at tita mo. Sila ay sabik na tulungan ka. Sige. Hindi naman mahirap bigyan sina tita ng lugar sa syudad para tumira. Ako ngayon ay ang prinsesa ng grupo ng Azure. Bahala na ako dyan.
Salamat pamangkin. Mang Garcia, ang anak mong Simian, ay talagang mahusay. Kaya maraming tao ang gustong maging nasa ibabaw. Ang sarap ng pakiramdam. Ngayon, ipapakita ko sa mga tao sa pamilya na ang pamilya Garcia ay maaaring maging matagumpay. Dr. Garcia, oras na para mag-ikot. Tara. Pinagbawalan. Sandali. Sandali. Itong palapag. Bakit hindi ko pa ito nakita? Itong palapag ay VIP floor ng ospital. Sa ngayon, isa lang ang pasyente dito at may utos si CEO Reyes. Walang sino man ang maaaring mangistorbo. Paano tigil ang tama? Bawal manakit? Kahit ako, hindi makapasok para tingnan? Itong palapag ay bakante. Buti na lang, ang aking dalawang tita, wala pa silang matutuluyan. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan niyo ang ilaw na ito. Tingnan niyo ang lugar na ito. Mas marangal pa ito kaysa sa bahay ng punong barangay. Oo nga no, balita ko, isang araw dito ay nagkakahalaga ng 100,000. Ibenta ang lahat ng lupa ng pamilya natin. Hindi pa sapat para sa isang gabi. Magbenta ng lupa? Bakit? Hintayin natin si Isabel Garcia na yon. Manahin ang grupo ng Asher. Sa oras na yon, ito ay magiging sa pamilya Garcia ang desisyon. Tara. Maganda ang kwartong ito. Oo, Ang kwartong ito ay nakaharap sa hilaga. Tiyak na maganda ang liwanag. Ginang, may pasyente na po sa silid na ito. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Hindi kami pwedeng pumasok. Ang ospital na ito ay pag-aari ng pamangkin kong babae. Kung saan ko gustong pumasok, doon ako papasok. Ano pakialam mo? Pero ang pasyente ay nasa koma pa. alam mo ba kung sino ako? Ako ay tita ng anak na babae ng grupo ng Azur. Maniniwala ka bang sa isang salita ko ay mapapaalis ko kayo? Kahit may posisyon kayo. Pero ang batang babae, nakahiga pa sa kwarto. At nangangahas ka pang sumagot? Bakit kayo nananakit ng tao? Ano kung saktan kita? Mga walang hiya. Bilisan mo at linisin ang kwartong ito para sa amin. Naghihintay kami na tumira dito. Tama. Ewan ko ba kung simyan yan na batang iyon ay nag-aalaga sa inyong mga walang silbi. Ano ang silbi? Sa aking palagay, dapat sibakin na lahat kayong mga walang kwenta. Ginang, talagang hindi pwede ito. May pasyente na po sa silid na ito. Hindi kayo pwedeng pumasok. Anong ingay iyon? Anong ingay? Ako ngayong araw na ito, gusto ko talaga itong silid. Lumayas ka sa akin. Lumayas ka. Lumayas. Reyes, Ang ganda ng silid na ito. Kaya pala, ayaw ninyo kaming papasukin. Sino kayo? Ito ang aking silid ospital. Silid mo? Tawagin mo? Sasagot ba? Ngayon, itong silid ay akin na talaga. Halika, itapon ninyo siya palabas. Tumigil ka. Kayong mga tao. Bakit kayo walang modo? Sabi ko na nga ba, ang silid na ito, may pasyente na hindi kayo pwedeng pumasok. Ikaw, Walang modo. Kapag nakita ako ng inyong dekano, tatawagin niya akong tita at haharangin mo pa ako. kahit nakamag-anak kayo ni Binibining Sofia, hindi pwedeng ganyan. Noong araw, ang estado namin ay parang Maharlika. Kung saan gusto, doon titira. Hindi na kailangan. Makialam ka, alipin. tama. At saka, ito ay VIP floor ng ospital ng Asher. Isang araw ay nagkakamahal ng 100,000. Itong mahirap na babae. Kaya ba niyang bayaran ng gamot? Ang bayad ni Sofia Reyes. May, nagbayad na. Sa hitsura niyang dukha, sa tingin ko ay kumikita siya sa pagbebenta ng katawan. Walang hiya ka. Kung nagsisinungaling ako, alam mo sa sarili mo. Ngayon, itong silid na ito, kung ayaw mo, gusto mo, kailangan mong ibigay. Itapon siya sa labas. Lumabas. Kayo, lumabas na kayo. Baba na kayo. Bitawan mo ako. CEO Reyes. Ang kasunduan sa pagmamana ng equity ng kumpanya ay handa na, naghihintay na lamang na gumaling si Binibini. Kumusta? Si Ginang Reyes ba ito? Si Sofia Reyes, na nasa VIP room, ay nagising na. Pumunta po kayo rito.
Ano? Nagising si Sofia. Alam ko na. Ihanda ang sasakyan. Pupunta sa ospital. Ikaw walang kwentang babae. Huwag mong isipin na magpapanggap ka lang dito at patatawarin ka namin. Tiyak na titira kami sa kwartong ito. Bigyan mo ako ng gamot. Anong gamot? Gamot pa sa puso. Ibigay mo sa akin ang gamot. Para sa iyo. Ito ang teritoryo ng pamangkin ko. Ang gamot na ito ay sa amin din. Ikaw, mahirap na babae. Hindi ka nagbayad. Gusto mo bang libre lang? Ang pamilyang ito ay napakasobra. Kunin ang kwarto ng iba ayos lang. Pati na ang gamot ng batang babae. Hindi ba ito pagpatay? Oo nga. Bakit wala pang dumarating na ospital? Kung mahuhuli pa, baka hindi na kayanin ng batang babae. Direktor, may problema. Anong nangyayari? Bakit ganyan ka? Wala bang disiplina? Kailangan mong tumulong. May gustong kunin ang kwarto ng babaeng estudyante. Maglakas loob na manggulo sa ospital ng Azure. Ayaw mo nang mabuhay? Tigil! Anong ginagawa niyo? Director Lim, kanina, ang mga ginang na ito, pinipilit na kunin ang silid ng pasyente at nanakit pa. Walang hiyang babae ka. Gusto mong mamatay? Tita. Bakit ang ingay dito? Isabel, dapat mong ipaglaban ang iyong tito at tita. Si tito at tita mo ay hindi pa nakakatira sa ganito kagandang silid. Itong walang hiyang babae ay pinipilit paalisin ang iyong tito at tita. Makatarungan ba iyan? Tama, Isabel. Ikaw ngayon ay anak na babae ng grupo ng Asher. Anak na babae ni Tagapangulo Reyes. Ibig sabihin, ikaw ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan. Sabihin mo, siya ay isang alipin. Bakit? Niya kami pwedeng paalisan? Hindi ba yun nakakahiya sa'yo? Tama. Kasinungalingan. Kanina, ikaw talaga ang kumuha ng silid ng iba at inapi mo ang batang babae. Ito ay tahasang krimen. Maaari akong sumaksi. Dapat arestuhin ang mga taong ito para makulong sila ng matagal. Tumahimik ka! Pupunitin ko ang bibig ninyo. Tita, makinig kayong lahat sa akin. Ako si Isabel Garcia, ay anak na babae ni Elena Reyes ng grupo ng Azure. Mula ngayon, ang sahig na ito, ang pamilya ko ang masusunod. Ikaw, anak ni Elena Reyes ng grupo ng Azure. Ito si tita, ito si tito, ito si tita, ito si tito. Saan nila gustong tumira? Doon sila titira. Sino man ang magpabaya sa kanila ay naghahanap ng kamatayan. Sa susunod na makita ninyo kami, ibaba ninyo ang inyong mga ulo. Kung hindi, papatayin ko kayo. Oo. Sino man ang hindi sumunod, paalisan. Kasinungalingan iyan. Imposible iyan. Prinsesa ng grupo ng Azure. Ang CEO ng grupo ng Azure ay ang aking nanay. Ako ang tunay na prinsesa ng grupo ng Azure. Kaya sino ang totoo? Tunay na prinsesa ng grupo ng Asher. Pero ang babaeng ito, hindi rin mukhang prinsesa ng grupo ng Asher. Sino bang CEO ang may? Napakaraming mahihirap na kamag-anak na masasama. Sa tingin ko sila ay parang isang grupo ng mga magnanakaw na galing sa bundok. Tumahimik kayo dalawa. Ikaw, walang hiya kang babae. Ang pagsakop mo sa aking silid, hindi pa namin ikay pinaparusahan? At naglakas loob ka pang magpanggap bilang si Isabel? Mga tao, sakta ng bibig niya. Isabel, sa susunod, nandito kami para tulungan ka. Huwag kang mag-alala. Sino man ang mangchismis sa iyo o magsabi ng masama tungkol sa iyo, sasaktan ko ang bibig niya. Direktor, may problema. Nandito na si CEO Reyes ng grupo ng Asher. Nanay. Direktor, may masamang balita. Dumating na si CEO Reyes ng grupo ng Asher. Ano? Ibig mong sabihin dumating si nanay? Nanay, Oo, papunta na siya sa taas. Sige, mauna ka na. Sige. Ngayong dumating na si CEO Reyes. Sino kaya ang tunay na anak na babae ay magiging malinaw. Tara, dalhin ang munting cute na ito na nagpapanggap na ako upang salubungin ang aking nanay. Tara, bilis. Sofia, ito ba si CEO Reyes ng grupo ng Azure? Espesyal na dinala para sa iyo? Tingnan mo ang packaging. Ang damit na ito, tiyak na may brilyante iyan. Ang mga ito ay galing kay nanay na inihanda para sa akin ng mga regalo. Kami ay narito para kay Binibining Sofia upang magbigay ng regalo. Ikaw ang nagdadala ng regalo? Hindi mo man lang makilala ang tao? Ang babaeng ito ay ang anak na babae ng grupo ng Azure, anak ni CEO Reyes. Si Binibining Sofia pala. Ako ay inutusan ni CEO Reyes ng grupo ng Asher.
para sa kanyang minamahal na anak na si Binibining Sofia, upang dalhin ang 1,000 mamahaling custom-made gowns. 100 limited edition na sports car sa buong mundo. 100 sports car. At ang grupo ng Azure, isang kasunduan sa bahagi ng pagmamayari, mangyaring pirmahan. Pirmahan mo. Pagkatapos nito, ako ay magiging shareholder na ng grupo ng Azure. Kapag napirmahan mo at nakuha ang bahagi, pagkatapos ay tatawagin na natin siyang CEO Garcia. Pirmahan mo na. Sandali lang. Sandali lang. Ako ang anak ng chairman ng grupo ng Azure. Anak ng chairman. Siya ang pege. Anong nangyayari? Sino ba talaga sa inyo si Binibining Sofia? Isang baliw talaga. At naglalakas loob pa siyang magsalita ng walang katotohanan dito. Sa hitsura mo lang. Gusto mo pang umangat sa grupo ng Azure? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Sige, ibigay mo na sa akin ang mga gamit. Maniniwala ka ba talaga sa sinabi ng isang baliw? Assistant Shen, huwag kang magpapaniwala sa kanya. Ang walang hiyang babae na yon. Hindi, tumalon siya at nasira ang utak. Noong dumating ako, nagtanong na ako. Ang walang hiyang babae na ito ay tumalon dahil sa pagkabaliw at na-ospital. Assistant Shen, hindi mo naman inaakala na ang baliw na ito ay anak ng pamilya Reyes? Ha, isang baliw pala. Tama rin. Si Binibining Reyes, paanong magiging baliw? Tao, ibigay ang mga gamit kay Binibining Sofia. Binibining Sofia, aalis na po kami. Sandali lang. Sabi mo ikaw ang anak ng chairman ng grupo ng Azure? Mayroon ka bang black card ng pamilya Reyes? Itong black card, ako lang at ang nanay ko ang mayroon nito. Black card ng pamilya Reyes. Sabi mo ikaw ang anak na babae ng pamilya Reyes. May black card ka ba ng pamilya Reyes? Black card. Ang black card na iyon, ako lang at ang nanay ko ang mayroon yan. Kung wala kang black card, bakit mo masasabi na ikaw ay prinsesa ng grupo ng Azure? Anong black card? Hindi pa binibigay sa akin ng ninang. Hindi pwede. Hindi dapat nila malaman. Wala akong black card. Wala ka, pero ako meron. At nagsasalita ka pa ng walang katotohanan. Napakamahal ng black card. Tiyak na naiwan ko sa bahay. Sige, Assistant Shen, maaari na kayong umalis. Yung baliw. Sandali lang. Papupuntahan ko ang mga tao para dalhin siya sa mental hospital. Nako, bakit ako naniwala sa isang baliw na siya pala ay Binibining Reyes? Munting cute. Hindi ba kanina? Nagmamayabang ka sa harap ng ating binibining Sofia? Tingnan mo. Ito lahat ay mula sa grupo ng Azure, mga regalong inihanda para sa aming Binibining Sofia. Sa ganitong paraan, ang ating binibining Sofia sa hinaharap ay tiyak na magiging tagapagmana ng grupo ng Azure. Sofia, hindi. Ngayon ay dapat na siyang tawaging Binibining Sofia sa hinaharap. Kapag minana niya ang grupo ng Azure, huwag mong kalimutan kaming mga tita. Sige, tita at tita. Pinahahalagahan ako ng ninang. Kapag naging presidente ako ng grupo ng Azure, sa panahong iyon, tita at tita, lahat kayo ay pumasok sa aking kumpanya. Bibigyan ko kayo ng posisyong pangkalahatang tagapamahala. Kapag ako'y naging presidente ng grupo ng Azure, sa oras na iyon, tita at tita, pumunta kayong lahat sa aking kumpanya para magtrabaho. Bibigyan ko kayo ng posisyong pangkalahatang tagapamahala. Pangkalahatang tagapamahala. Ako, isang magsasaka, ay maaari ring maging pangkalahatang tagapamahala. Sa pamamagitan mo, gusto mong magmana ng grupo ng Azure? Nanaginip ka sa gising. Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Ang nanay ko ang tagapangulo ng grupo ng Azure. Hanggat nandyan siya, hindi niyo maaaring ang mga pangit na tao ang sumakop sa grupo ng Azure. Mian, parang totoo ang sinasabi ng babaeng ito. Ang nanay niya, hindi kaya ay isang tao mula sa grupo ng Azure? Sabihin mo kung sino talaga ang nanay mo. Hindi mo ba gustong malaman kung sino talaga ang nanay ko? See? Ibigay mo sa akin ang cellphone. Kumusta, nanay? Oy. Ang mga regalo ni CEO Reyes ay naipadala na sa ospital ayon sa iyong utos. At natanggap na ni Binibining Sofia. Mabuti. Mabuti kung nagustuhan ni Sofia. Bilisan ang pagpunta sa ospital. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi pa maabot. Pakisubukan muli mamaya. Pasensya na. Paano nangyari? Bakit? Bakit hindi maabot? Tama na. Akala mo ba ikaw ay isang malaking tao? Sa bandang huli, nagpapanggap ka lang dito na baliw. Sayang ng oras.
Sayang ng oras. Ang taong ito, hindi ko inaasahan na totoong baliw pala. Dalhin na siya sa mental hospital. Dalhin na siya sa mental hospital. Naalala ko ang babaeng ito. Mukhang estudyante siya ng lungsod ng Ulap High School. Parang dahil sa masamang pamumuhay, nagpakamatay siya sa pagtalon sa gusali. Parang dahil sa masamang pamumuhay, nagpakamatay siya sa pagtalon sa gusali. Hindi ko inaasahan na nagpapagamot pala siya sa pribadong ospital ng Asher. Hindi ko inaasahan na Tao. nagpapagamot pala siya sa pribadong ospital ng Asher. Tapon niyo siya sa labas. Bitawan mo ko. Bitawan? Ito ang black card ng pamilya Reyes. May black card siya. Siya ang tunay na binibining Reyes. Ito ang black card ng pamilya Reyes. May black card siya. Siya talaga ang binibining Reyes. Ibalik mo yan. Card ko yan. Sofia, ang mga nang api sa'yo, Sofia, naparusahan na ni nanay. Wala nang mag-aapi sa'yo. Sa 3 taon, may utang na loob sa'yo si nanay. Ipinapangako ni nanay, kapag nagising ka, ibibigay ni nanay sa'yo ang buong grupo ng Azur. Ibalik mo yan. Ito ang black card na ibinigay sa akin ng nanay ko. Ito ay black card. Ibalik mo sa akin ang black card ko. Card mo? Ito ang Supreme Black Card ng nanay ko. Akala ko babaliw ka. Napakawalang hiya mo naman. Sabihin mo kung paano mo ninakaw ang card na to. Ibinigay to sa akin ng nanay ko. Ibalik mo sa akin. Hindi mo sasabihin. Ngayon, kailangan kitang disiplinahin. Hubarin ninyo ang damit niya. I-post ninyo sa internet. Para makita ng lahat ang mukha ng baliw na ito. Wag. Tigil lahat. Binibining Sofia. Hubarin ang kanyang damit. I-post ito sa internet. Para makita ng lahat ang mukha ng baliw na ito. Wag. Tumigil kayo. Binibining Sofia. Decano de la Cruz, kumusta na si Sofia? Bakit hindi pa siya gising? CEO Reyes matagumpay ang operasyon ni Binibining Sofia. Pero nasaktan ang kanyang ulo. Medyo malala. Maaaring kailangan pa ng ilang panahon bago siya magising. Alam ba ninyo ang ginagawa ninyo? Naghahanap kayo ng kamatayan. Binibining Sofia. Nandito ako. Okay lang. Lakas loob mo akong saktan? Alam mo ba kung sino ako? Kami ay kamag-anak ni Sofia. Ang pananakit mo sa amin ay parang sinaktan mo si Sofia at sinaktan mo ang grupo ng Azur. Kapag sinaktan mo kami, sinasampal mo si Sofia. Iyon ay sinasampal ang grupo ng Azur. At nangangahas ka pang manakit? Kung ngayong araw ay hindi mo kami luluhuran at yuyukuran, ikaw at itong baliw ay parehong mamamatay. Hinahanap mo ang kamatayan. Gusto mo bang mag-alsa? Naniniwala ka ba na sa isang salita ko, mapapaalis kita sa ospital na ito? Sino ka ba para manghusga? Ang posisyon ko ay mula sa grupo ng Azure na ibinigay mismo ni CEO Reyes. Hindi mo ito maaalis. Dekano, hindi mo dapat sabihin iyan. Ang babaeng ito ay ang prinsesa ng grupo ng Azure. Walang nakikitang halaga na tao. Mula ngayon, pribadong ospital ng Summit. Sinesante ka na. Hey? Hindi. Lakas loob mo akong sisantihin? Sinasabi ko sa iyo, ako ay tao ni Binibining Sofia. Binibining Sofia, tingnan ninyo siya. Talagang sinasampal ka niya. Isang tanga talaga. Hindi makilala ang totoo sa peke. Siya ba ay karapat-dapat? Maging prinsesa ng grupo ng Azure? Isang biro lang. Ikaw? Sino ang sinasabi mong peke? Ikaw. Ayos. Naiintindihan ko na. Itong munting cute, hindi ba siyang iyong kasintahan? Ikaw pala, Decano de la Cruz. Hindi ko inaasahan na ikaw ay isang taong magulo ang pribadong buhay. Ikaw, tanga. Tao, ilabas siya. Subukan mo lang. Ako ay isang prinsesa ng grupo ng Azure. Kung gagalitin mo ako, ipagsisisi mo ang iyong buong pamilya na isinilang sa mundong ito. Dalhin siya. Bitawan mo ako! Umalis! Anong ginagawa nyo? Pakawalan. Binibining Sofia. Paumanhin sa ginawa sa iyo. Si CEO Reyes ay paparating na ngayon, ang mga nangapi sa iyo dati. Ang pamilya ni Diego Santos ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Binibining Sofia. Sofia. Binibining. Sofia. Dal.
Yang mapahamak na lalaki. Siguradong ipapapatay ko siya sa nanay ko. Sofia, ang matandang hukluban na iyon ay talagang hindi kanya nirerespeto. Ikaw ay isang prinsesa ng grupo ng Azure. Ito ay isang malaking pagkakasala. Sa aking palagay, dapat tayong makipag-usap ng mabuti kay CEO Reyes. Dapat nating pilitin ang matandang hukluban na iyon lumuhod at humingi ng tawad sa atin. Tama. Tatawagan ko na si nanay. Nanay, Ito ang CEO Reyes ng grupo ng Asher. Ang prinsesa ng pamilya Reyes. Ang lakas ng presensya niya. Kaya naman ang pribadong ospital ng Asher. Wala ng disiplina ngayon. Ang mga walang pera ay hindi na makapagpagamot. Bumalik na pala ang prinsesa. Ano to? Ang pribadong ospital ng Asher na ito, saan galing ang mga walang kwentang patakaran? Alisin nyo na. Opo. Mukhang, sa 3 taon kong nawala, ang pamilya Reyes ay dumami ang mga bukbok. Si Xu Hongwei, ganito ba ang pagpapatakbo niya sa ospital? Bahala na. Unahin munang makita si Sofia. Ang mga taong ito, haharapin ko mamaya. nanay. Sabihin sa iba, walang sino man ang papayagang pumasok sa elevator. Opo. Ninang, Biyenan, umalis kayo. Kami ay magkakapamilya. Lumayas kayo dyan! Alam niyo ba kung sino kami? Ang pamangkin ko ay ang anak na babae ng grupo ng Azure. Ninang, buksan mo ang pinto. Anong ingay iyan? Nanay, Sofia, nanay. huwag kang matakot. Nandito na si nanay. Nandito na ako. Sumusumpa si nanay. Hindi na ako muling aalis sa iyo. Ano ang nangyari sa sugat mo? Ako, Decano de la Cruz. Sinabi ko sa iyo, sa panahong wala ako alagaan mong mabuti si Sofia. Ano ang nangyari sa sugat na ito? CEO Reyes, ang sugat na ito, ginawa ng iyong inaanak, na si Isabel Garcia. Simula nang dumating siya sa ospital, ginulo niya ang ospital magulo at hindi maayos. Isabel Garcia. Kailan siya naging inaanak ko? Isabel, kailan siya naging anak ko sa ninang? CEO Reyes, hindi niyo po ba alam? Sa mga panahong ito, ginagamit niya ang relasyon niyo sa ospital, gumagawa siya ng kaguluhan. Konti pa sa kaliwa. Ang mga matatandang walang silbi na ito, si Baquinho. Tingnan mo. Ang aking mabuting intensyon ay napunta sa kanya ang pagkakataong magpanggap na anak ko. mukhang si nanay ay talagang hindi alam ito. Sofia, si nanay ay may isa lang anak na babae, ikaw. Ikaw ang sa pamilya Reyes ang magiging pinuno ng pamilya sa hinaharap. Ginoong Tan, dalhin mo siya sa akin. Opo. Teka, sandali lang. Nanay, ang kanyang uri ay masama hanggang sa buto. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong solusyonan ito ng mag-isa. Sige. Magandang gabi po sa inyo, mga manonood. Maligayang pagdating sa lungsod ng Ulap News. Ang nangungunang balita ngayong gabi ay tungkol sa grupo ng Asher, pagpupulong ng mga tagapagmana. Ayon sa ulat, ang pagpupulong ay magaganap sa loob ng 3 araw upang matukoy ang susunod na tagapagmana. Oy, Mian. Ang grupo ng Azure ay naglabas ng anunsyo na magpupulong sa loob ng 3 araw. Baka naman gusto kanilang gawing tagapangulo? Sigurado naman iyon. Bukod kay Mian, sino pa ang maaaring maging tagapagmana? Tingnan mo ang mga alahas na ito. Tingnan mo ang mga palamuti. Ako ang magiging susunod na CEO ng grupo ng Azure. Matagal na tayong hindi nagkita, kaya ito pala ang Anak na babae ng pamilya Reyes. Ang ganda mo ngayon, para kang isang diwata. sabihin na umalis si CEO Reyes ng 3 taon. Para sa kanya, hindi inaasahan na pagbalik niya, gagawin siyang tagapagmana. Talagang isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Simula ngayon, ako na ang hari ng buong lungsod ng Ulap. Walang sino man ang makakapang-ibabaw sa akin. Dumating na ang binibining Reyes. Bakit siya?
Ang cute. Anong ginagawa mo rito? But, ikaw na hindi na imbitahan. Nakapunta ka. Ako na host? Hindi makakapunta? Sino ka ba? Ako ay napili ng Pamilya Reyes. Ang magiging tagapagmana. Ang black card na ito nasa akin. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa akin? Mga tao, palabasin ninyo siya. Layas. Ikaw itong baliw na babae. Akala ko anong pagkatao mo. Pero, sumandal ka pala sa isang matandang lalaki. Nakakaawa naman. Ikaw, karapat dapat bang ikumpara kay Mian Mian? Maging matalino ka. Luhod at magbow ng 3 beses. Umalis ka na lang. Kung hindi, mamaya hindi na ganito kadali. Bakit sa pagpupulong ng mga tagapagmana ni CEO Reyes, may ganitong tao na nakapasok? Sumandal sa isang matandang lalaki para dumalo sa party. Hindi ko inaasahan na itong batang babae ay mukhang maganda pero sa loob ay pangit. Sino ang katawa-tawa? Alam niya kung sino. Ngayon, ito ay inihanda ng nanay ko para sa akin. Pagpupulong ng mga tagapagmana. Kayong mga ito, hindi karapat-dapat na paalisin ako. Nanay mo? Nakakatawa. Ngayon, ito ay si CEO Reyes ng grupo ng Azure nagtayo ng pagpupulong ng mga tagapagmana upang pumili ng susunod na tagapagmana. Ikaw, isang baliw, gusto maging tagapagmana? Tama. Ako ang tagapagmana. Mukhang noong huli sa ospital hindi sapat ang leksyon na ibinigay sa iyo. Naglakas loob ka pang hamunin ako. Mga tao, dalhin ang 2 ito at palayasin silang lahat. Sino ang may lakas ng loob? Sinong may gana? Paano mo nakuha ang card na ito? Ang card na ito? Hindi ba't nakuha ko na ito? Talaga namang Supreme Black Card ito. Baka naman ito ang tunay na tagapagmana ng Pamilya Reyes? Ano? Hindi mo alam? Bilang si CEO Reyes, kahit mawala ang black card na ito, maraming tao ang nagkakagulo para magbigay ng bago. Nakalimutan mo? Ang nasa iyo ay kinuha mo sa akin. Pero ngayon, wala na itong visa. Ano ang gagawin natin kay Isabel? Baka naman siya talaga ang anak ni Elena Reyes? Kung dati natin siyang pinalaya sa Silid Ospital, tayo naman ang mapapahamak? Hindi. Imposible. Kasinungalingan iyan. Ang card mo ang peke. Ito ay ang assistant ni CEO Reyes, Ginoong Tan. Siguradong totoo ang sinasabi niya, di ba? Mabuti. Asistente Tan, bilang isa kang miyembro ng pamilya namin, bakit ka naman susuporta sa isang baliw na tulad niya? May relasyon pala kayo. Si Assistant Wang, sabi ko. Bilang miyembro ka ng pamilya Reyes ko, bakit ka kikilos para sa isang baliw na ito? Palibhasa may relasyon kayo. Itong black card tiyak na ninakaw mo ito sa nanay ko mula sa kanya. Talagang kahit anong ingat, ang magnanakaw sa loob ay mahirap pigilan. Munting cute, hindi ko akalain na para lang makadalo sa handaan na ito. Kalokohan. Assistant Wang, ngayon, ito ay handaan na inihanda ng nanay ko para sa akin. Sa oras na iyon, ako na ang bagong amo mo. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Kung itutuloy mo ang pagsuporta sa baliw na ito, o luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Ikaw. Sa iyo ba? Hindi mo karapat-dapat pumasok sa pintuan ng pamilya Reyes ko. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang lahat ng iyong ginawa sa mga nakaraang taon ng kabayaran. Tauhan! Ang kanyang panloloko at pandaraya. At pananakit sa mga pasyente, ilabas ninyo. Ano? Nitong mga nakaraang taon, ikaw ay nagpakalat-kalat gamit ang identidad na tinustusan ng aking ina. Ngayon, pumunta ka pa sa grupo ng Azure ko para manloko. Iniisip mo bang patay na ang binibining Reyes? Magaling, walang hiyang babae. Ngayon naiintindihan ko na. Gusto mo sa harap ni Ninang, ipahiya ako para gawin kang tagapagmana niya. Binalaan ka kita. Huwag mong subukan. Sa mga basurang papel na yan, akala mo susuko ako? Sa tingin ko, ikaw ang nagdedeliryo. Oo nga, ang posisyon ng ating miyan-miyan sa puso ni CEO Reyes ay hindi mo kayang isipin. Libu-libong high-end na damit, 100 mamahaling sasakyan, hindi mo pa yata nakikita? Tama na, tita. Huwag na natin siyang patulan. Noong nasa ospital, pinakawalan ko siya. Ngunit ngayon, babalatan ko siya ng buhay. At papaluhudin sa paglabas. Magsama kayo! Baliin ang kanyang mga binti. Binibining Sofia. Hayaan mo lang. Payaso pa rin ang payaso. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang nararapat na parusa at kung ano ang habambuhay na pagkakakulong. Munting cute, nilait mo pa ako? Baliin ninyo ang kanyang mga binti. Lusob. Munting cute, ikaw. Sino ang munting cute? Munting cute, hinampas mo ako?
Kapag dumating si nanay ko, lahat kayo mamamatay. Sige, edi maghihintay ako dito. Tingnan natin kung sino ang mamamatay. Umalis na tayo. Lakas ng loob mong harangin ako? Naghahanap ka ng kamatayan? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ano ba talaga ang gusto mo? Noong nakaraan sa ospital, kayo ang nagpilit sa akin na umalis. Siyempre gusto kong ipaalam sa inyo kung ano ang tinatawag na resulta. Takpin ninyo sila para sa akin. Luhot. Noong nakaraan sa ospital, dahil marami kayo. Pinahirapan ninyo ako. Ngayon, ikaw naman? Munting cute, lalapitan mo ako? Hindi ka patatawarin ng nanay ko. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo, ha? Munting cute, mamaya ipapaluhod kita. Hindi ka makaahon, hindi ka rin mamatay. Ang kapal ng mukha mo, ang sakit ng kamay ko sa kakasampal sa'yo, tao. Bigyan ninyo siya ng nararapat. Opo. Dumating na ang prinsesa ng pamilya Reyes. Nanay, Dumating na ang prinsesa ng pamilya Reyes. nanay. Ninang, kung dumating ka pa ng huli, ako sana ay naaapi ng munting cute na ito hanggang sa mamatay. Ngayon nandito na si CEO Reyes. Tiyak na mamamatay kayo. CEO Reyes, hindi mo lang nakita kanina. Yung baliw na iyon ay nanakit ng tao sa party. Tingnan mo, ang mukha ni Isabel ay nasira. Tama. Itong baliw na babae, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang iyong black card at nagpanggap na sa iyong pangalan sa pagpupulong ng mga tagapagmana. Hindi mo siya dapat patawarin. Manloloko. Ako si Elena Reyes. Ang pinakakinasusuklaman ko sa buhay ay ang mga manloloko. Munting cute, narinig mo ba? Maglakas loob na manggulo sa akin. Ngayon ang iyong kamatayan. Mga tao. Ang mga manloloko na ito, dalhin ninyo sila. Ano ang ginagawa ninyo? Nanay, mali ang inyong hinuli. Tumahimik ka. Sino ang nanay mo? Ako si Elena Reyes. Mula simula hanggang ngayon, iisa lang ang anak ko. At iyon ay si Sofia Reyes. Tumahimik ka. Sino ang nanay mo? Ako si Elena Reyes. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang anak ko. Si Sofia Reyes iyon. Itong munting cute na ito ay anak mo? Hindi, imposible. Tita Elena, ako ang tunay mong anak. Linisan mo ang bibig mo, Isabel. Hindi kita kailanman kinilala. Sa halip, ikaw, dahil sa tulong ko, nagpakalat ka ng kasinungalingan. Pumunta ka pa sa ospital at gumawa ng gulo at inapi mo ang anak ko. Sa tingin ko, masyado kitang binigyan ng halaga. Ninang, hindi ko naman sinasadya. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Ikaw ang aking tagapagligtas. Nagkamali lang ako saglit. Hindi ko alam na anak mo siya. Saglit na pagkakamali? Dahil pinayagan mo ang mga kamag-anak mo, muntik na nila akong patayin. Iyan ang tawag mong saglit na pagkakamali? Sofia, kasalanan nila lahat. Wala akong kinalaman. Kung gusto mo, kahit anong parusa ang gusto mo sa kanila, handa akong sumunod. Isabel, hayop ka. CEO Reyes, wala kaming kinalaman. Siya ang nagpahintulot sa amin, na gumawa ng gulo sa ospital. At siya ang pumilit sa amin, nasaktan ng inyong anak na babae. Tama. At ninakaw niya ang black card ni Binibining Sofia. At ang 1,000 mamahaling custom-made, 100 sasakyan. Lahat ito ay kasalanan niya. Kayo? Naghahanap kayo ng gulo. Tama na. Ang kasalanan niya ay hindi makakatakas. Ang kasalanan ninyo ay hindi rin mapapatawad. Tita Elena, alam ko nang mali ako. Patawarin mo ba ako? Isabel, dati, ikaw talaga ang pinakapaborito kong bata. Dati rin akong nag-isip na papasukin ka sa kumpanya para tulungan si Sofia. Pero ang hindi mo dapat ginawa ay ang saktan ang anak ko. Tita Elena, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko na tutulungan ko ng mabuti si Binibining Sofia. Hindi na ako magulo. Ginang itong si Isabel noong nasa paaralan siya. Marami siyang record ng parusa. Simula nang tanggapin niya ang tulong mo, ginamit niya ang iyong pangalan para gumawa ng gulo at inapi ang mga kaklase. Sa ospital, wala siyang medikal na etika. Paulit-ulit niyang pinalayas ang mga pasyente. Tita Elena, makinig po kayo sa paliwanag ko. Sila ay mga pulubi. Wala silang karapatan na magpagamot sa ating ospital. Pinalayas ko sila para sa reputasyon ng ating ospital. Pinalayas ko sila. Iyon ay para sa reputasyon ng ating ospital. Pulubi, nakalimutan mo ba?
Ang itsura mo noon na naghihintay mamatay. Lakad-lakad. Bahala na, tatay. Huwag mo akong iwan. Sofia, nangangako akong magiging mabuti. Ako na ang bahala sa batang ito. Ikaw rin ay galing sa mahirap na buhay. Ang mahihirap ba ay dapat mamatay? Sofia, sana alam mo ito. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Nanay, naniniwala ako sa'yo. Ngayon, ang tagapagmana ng pamilya Reyes ay ang aking anak na babae, Sofia Reyes. Kayo gamit ang pangalan ng grupo ng Azur ng gugulo, kung saan-saan, kukuha ako ng abogado, ipapabilanggo ko kayong lahat, tanggapin ang nararapat na parusa. Ipapaalam ko sa lahat ang kabutihan ko. Si Elena Reyes ay hindi dapat ipagwalang bahala. Mapahamak ka, malas. Dapat pinabayaan kitang mamatay noon. Walang hiya. Paano nagkaroon ng pamilya Garcia ng isang salot na tulad mo? Ngayon, tapos na tayo. Sofia, mula ngayon, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Huwag mo akong biguin. Salamat, nanay. Ang sakit ko. Sofia. Inatake sa puso si Sofia, tulong. Dalhin agad sa ospital. CEO Reyes, maaari bang magtanong? Nakagawa ang grupo ng Azur ng isang espesyal na gamot para sa sakit sa puso. Totoo ba yan? Oo, totoo. Isang taon na ang nakalipas, ang grupo ng Azur ay nakagawa na ng espesyal na gamot para sa sakit sa puso at para sa pag-unlad ng medisina sa bansang Silangan. Nagpasya ang grupo ng Azur na ibigay ng libre ang espesyal na gamot para sa bawat isang naaapektuhan ng karaniwang tao na may sakit, magbigay ng isang kabutihan mula sa grupo ng Azur.